Hello guys, welcome to 5th generation Hobby Shop. Video testing tayo ng unit. Ito po ay unit ni Sir Aris ng Nueva Ecija. Sir, welcome to 5th generation Hobby Shop. Shoutout po sa inyo dyan. So, bali ito po yung unit nyo sir na itetest natin. Bali ito po yung mga kasama sa unit nyo sir. Green gas, Pop Dyno number 12. Standard power po siya. Ito po yung tangke, hangin. Then, ito po yung bala, sir. 0.23 grams, 4,000 shots. Ayan. 5.95mm. Airsoft BBs. Plastic BBs po siya. Then, nag-order sir ng extra mag. Extra mag ng high kappa niya. Ito po yung 5.1 extra magazine nyo po. 30 rounder capacity. Ayan. Ito po yung unit. Ito po yung kanyang box. Yan, T-Rex. Silver slide, black frame, gas blowback. Made in Taiwan, airsoft gun by WE. Ayan, buksan na natin, sir. Ito po yung kanyang owner's manual. Scan mo lang yung code. Ito naman yung magazine ng unit. 30 rounder din siya. And then may kasama po siyang mounting plate para sa red dot optic. Kung gusto niyo pong lagyan ng red dot optic, kakailanganin niyo po itong mounting plate. And then yung unit. Okay, silver slide, black frame. Again, this is the High Kappa 2011 T-Rex 5.1 inches barrel. Ayan. Naka fiber optic sight, rear, fiber optic sight, front, green, sa rear, orange, ambidextrous manual safety. Okay. Take note po, gagana po ang safety kapag nakababa yung hammer or nakakasa. Pag hindi siya pag naka-rest yung hammer, hindi mo siya masi-safe. Ayan. So kailangan pong ibaba mo yung hammer, then ayan. Or kakasa mo, sir. Ayan. Okay. So manual safety is ambidextrous, beaver tail safety. Check natin, sir, beaver tail. Hindi rin siya puputok hangga't di siya nadidiinan. Okay? Ito sir, itong part na to sa beaver tail, kailangan talagang diinan siya sir, no? Kasi minsan pag hindi siya nadidiinan, may time na nag-open chamber siya kahit na may bala. Dahil sa lakas ng T-Rex, kadalasan, hindi naman siya kadalasan, paminsan nag-open chamber siya kahit na may bala pa. So kailangan diinan lang po siya, no? Diinan talaga siya, okay? Yun yung function ng beaver tail. So working po siya. Okay, pag diniinan natin, ayan, so kailangan pag nag-grip out kayo dyan, sir, kailangan diinan mo talaga siya. Ayan. Okay, nakamagwell na rin po siya. Then, with the accessory railing, para sa accessories na katulad ng flashlight, lasers, mga ganon. Then, threaded barrel para sa mga suppressor, tracer units, silencer, mga ganon. Ayan. Okay, High Kappa 2011 T-Rex 5.1. Okay, the markings, of course, the marking is .45 ECP. Okay, disclaimer, this is just an airsoft, ano? So, talagang mukha lang siyang totoo. Okay. Lagyan po natin ng gas para matest natin kung ilang EPS. So, sa paglalagay po sir ng gas, inverted position. Pag ganun po, patiwarik. Pag ganyan. So, pag nagkakarga po, hindi po pwedeng pag ganun. So, kailangan po pag ganito. Ayan. Tutok mo lang yung nozzle doon sa inlet valve. Then, pe-press natin. 1, 2, 3.
Okay, 3 segundo lang, enough lang po. Ganon din tong isa. 1, 2, 3. Okay. So ngayon lagay tayo ng bala. Okay, lagyan lang natin ng dalawa muna, sir, para sa chronograph testing. Mamaya na tayo mag-shooting test. Okay, dalawang bala lang muna ilagay ko. Ayan. Okay, dalawang bala. Now, test natin yung EPS. Titingnan natin kung ilang EPS. Okay, chronograph testing. Titingnan po natin kung ilang EPS siya. Okay, the 2011 High Kappa T-Rex. This is semi-automatic pistol. Okay, again, shout out kay Sir Aris. Okay, Sir Aris. Okay, firing. 351.6. 351.6. Okay, isa pa. Firing. Okay, 352.9. 9 ba? Okay, 352.9. 352.9. Okay, and then nag-open chamber po siya. Ayan, nag-open chamber dahil dalawa lang po yung bala na nilagay natin, sir. So, dalawang bala lang yung nilagay natin kanina. So, nag-open chamber na siya. Ngayon, ang gagawin natin, release ko yung mag. And then, bibigyan kita, sir, ng tip para hindi mapudpud yung slide stop notch mo, no? Ang gawin mo, sir, pag nag-open chamber, ang gawin nyo po, itulak nyo po tong slide. Yan, tulak nyo lang po ng kaunti lang po. Then, yan, di ba? Gumit na yung nasa gitna na po yung slide stop. Ito po yung slide stop. Ito po yung slide stop. Yung pinagsampahan niya po na notch, yan po yung slide stop notch. Okay? So, para hindi po yan mapudpod, ang gawin nyo po, itulak nyo po siya, yan, ng bahagya, kaunti lang, and then, tsaka mo siya ibababa. Yan, tapos, tsaka mo siya i-release. Okay, para hindi po mapudpod itong part na to, sir, ito. Ito yung slide stop notch. Itong isa naman, ito naman yun sa takedown notch. Pag babaklasin mo yung slide. Itong isa, yun yung pinagsampahan kanina netong slide stop. Pag wala na siyang bala. So, katagalan po, napupudpod yan, sir, kapag ganito po palagi ang ginagawa. So, pag nag-open chamber, ganito lang gagawin natin. Yan. Every time na ganyan po ang gagawin natin, magkikiskisan po yan. Yung part na to, pati dito, yung sa slide stop. So, pag napudpud po yung part na yan, magpa-flat yan dito. Magpa-flat. Pag nag-flat yan, pudpud na po yun. Ibig sabihin po nun, hindi nakakapit yung slide stop. Kumbaga, mag-i-slide na lang siya dyan, hindi na siya kakapit. So, ang tendency, pag wala ng bala, hindi na siya mag-open chamber. Okay, so habang bago pa lang, may ingatan na natin yung unit natin. Okay, so ang gagawin natin, pag nag-open chamber, tulak mo lang yung slide ng bahagya. Ayan, para lang hindi sila magkikiskisan. Then, tsaka mo siya ibababa. Ayan, tapos release. So, ganun lang po. Okay, yun po yung tip ko sa inyo, sir, para hindi siya mapudpud. Para kahit na matagal na yung unit nyo, maganda pa rin yung yung intact, kumbaga intact pa rin siya. Okay. So, yun. Gawin nyo lang po yun, sir. Okay. So, ngayon, babalahan ko lang siya ulit. Lagyan ko, sir, ng 5. So, bali yung magazine natin, sir, ay 30 rounder po yan. Ito po ay 30 rounder capacity po niya. So, hanggang 30. Yung nating 30 plus 1 dahil nga may isa sa chamber. Ngayon, ang advice ko lang dito na load capacity, mas maganda kalahati lang. 15, pwede ring 20, pero at least 15 kasi para yung spring niya, sir, hindi agad lalambot. So, pag alam naman natin, pag yung spring palaging compressed, yan, palaging nakababa, lalo na pag hindi nyo ginagamit, tapos nakababad lang yung bala. So, ang tendency katagalan yan, lalambot ang spring. Pag malambot na yung spring, mahina na siyang tumulak. Pag mahina ng tumulak, may factor din siya na pag mahina na yung spring,
mahina ng tumulak ng bibis, minsan nagmi-misfeed or di kaya yun, hindi rin mag-open chamber, yun yung isa sa mga factor din doon. So kaya maganda lang siya kung maganda siya kung hindi mo siya pupunuin. At least 20 or 15, no? So ngayon lalagyan lang natin siya ng 5. Okay, 5 shots every magazines. Ayan, 5 shots. Testing lang naman siya. Ganun din tong extra mag nyo, sir. 5 din ang ilalagay natin. And then, make sure po na, space. Kumbaga, yung alternating yung bala. Wala siyang space. Kasi pwede pong mag-misfit din siya. So, kailangan alternating po sila. Double stack po kasi siya. So, kailangan alternating yung bala. Ayan, 5 siya, 5. Okay, so bali yung sa mag naman, sir, pag may gas pa po, ang indicator po na may gas pa po yung magazine. Etong outlet, dalawa po kasing bulb niyan. Outlet, tapos inlet. Paminsan lumuluwag din yan, sir. Kailangan din higpitan yan. Dahil malakas yung recoil ng ating T-Rex, lumuluwag din yan paminsan. Higpitan nyo lang po. Kailangan may special tool na ginagamit dyan para sa bulb. So, ito po, indicator na mayroon pang gas yan. Pag diniinan nyo siya, konting diin lang. Pag matigas po yan, may gas pa po sa loob ng mag. So, huwag muna kayong magkarga ng gas hanggat may gas pa siya. No, hanggat maaari, huwag po kayong magkarga ng gas. Kasi pag karga kayo ng karga ng gas, every time maglo-load din kayo ng bibis, mag-overcharge po siya. So, mapapansin nyo, mag-uusok-usok yung unit. Hindi rin maganda po yun, okay? Sayang din po yung gas. Kumbaga, excess lang yung gas. Sasayang lang din po. Okay, so pag malambot na po yan, napipress nyo na siya, ibig sabihin po nun, wala nang gas sa loob ng mag. Okay, that's the time na mag-reload kayo. And then, ito naman, sir, pag continuous ang gamit, lumalamig po siya. Yung sobrang lamig niya, pag sobrang lamig niya, may tendency ding hindi mag-open chamber kasi sobrang lamig na po ng magazine. Talagang yung parang ano na siya, yung frozen na siya, yung talagang malamig na siya pag continuous yung gamit, no? So, pahingan nyo lang po yung magazine hanggang sa mag-normal temperature tsaka siya gamitin ulit. Kasi pag sobrang lamig, no, konti na lang yung maibubugan niyang air, yung mailalabas niya. So, ang tendency nun, hindi na mag-open chamber dahil hindi niya na kayang itulak yung slide pabalik. Kaya, pwedeng hindi rin mag-open chamber. Okay? So, sinasabi ko lang po, sir, para baka kasi mabigla kayo. Bakit di nag-open chamber? Okay naman yung, yung notch. Tapos, hindi naman nag-open chamber. So, pwedeng factor nun, sir, malamig na po yung magazine. Sobrang lamig na po kaya hindi siya nag-open chamber. Okay? So, ngayon proceed po tayo sa shooting test po. Sir Aris of Nueva Ecija. Okay, Sir Aris of Nueva Ecija, shooting test tayo ng inyong unit. This is the 2011 High Kappa T-Rex Airsoft Gas Blowback Pistol Semi-Automatic. Okay, testing. Okay, accurate naman siya. Okay, so ubusin lang natin yung bala. So meron pa siyang 4. Okay, firing. Okay, open chamber. Okay, dahil 5 shots lang yung nilagay natin. Okay, so ngayon, sir, test naman natin yung isa yung mag, yung extra mag. Okay, 5 shots din siya. Loaded with 5 shots plastic BBs. Then, nag-open chamber siya. Tapos, pasok nyo lang yung mag. Tapos, yung tinuro ko po sa inyo kanina. Okay. Then, firing. Okay, 5 shots. So, may 4 pa po. Then, open chamber again. Okay, release the mag. Then, ganun po ulit. Then, hammer down. Okay, Sir Aris of Nueva Ecija, okay na po ang inyong unit. This is the 2011 High Kappa T-Rex by WE, made in Taiwan.
gas blowback airsoft pistol. Kung may question pa po, message lang sa aming Facebook page, 5th Generation Hobby Shop. Thank you, sir, and have a nice day.